Gusto nyo yung mga congressman na mag-imbestiga mismo? Gusto mo si Terry Don na mag-imbestiga? Bata ng speaker? Ilang nga ang pinagbibintangan eh. Volunteer si Mayor Magalong na maging pinuno nitong fact-finding board. Ba't ayaw mong i-appoint? Natatakot ka na kung anong pangalan ang lumabas dyan. Gusto nyo yung mga congressman na mag-imbestiga mismo? Mr. President, kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan, i-appoint mo. I dare you. You appoint Mayor Magalong as head of the Board of Inquiry. Speaking of gutom, eto siguro, nasabihin na naman ni Auntie Claire, ito'y sinurvey ng 11:45 a.m. bago magtanghalian, kaya sinasabing gutom sila. O siguro 6:45 ng gabi, hindi pa naghahapunan. Kasi tumaas ang nagsasabi na mga Pilipino na sila ay nagugutom. Self-rated food poverty. Ito ay mga insidente ng isang sambahayan ay nagsasabing nahihirapan kaming makakain ng 3 beses isang araw. Nagugutom kami. Mula sa 35% lamang ang nagsasabi ng mga Pilipino na sila ay gutom. Naging 43%. Malapit-lapit na sa kalahati. Ano nangyari sa Presidential Advisor on Poverty Alleviation? Kasi naman, ang inaatubag sa halip na poverty alleviation ay minumura ang Korte Suprema. Pagkatapos, magdinimanda mo, nagagalit. Kung ikaw ba naman ay ang tinutuunan mo ng pansin ay yung babawasan ng paghihirap, kesa kinukutya mo, inuupasala mo ang Korte Suprema, baka may silbi ka pa. Eto ba? Sabi nitong Okta Research, ang matinding pagtaas sa food poverty o sa gutom ay nagpapahiwatig lamang na ang mas maraming mga sambahayan ngayon ang naghihirap, naghihikos na makabili ng pagkain. Dahil kung ikaw ay nahihirapang bumili ng pagkain, may problema tayo sa inflation. Kasi siyempre, ikaw, pag konti lamang ang pera mo, ano bang uunahin mo? Di ba? Pagkain eh. Di ba? Sa tiyan. Kung yung iyong sinasahod na nung mga nasa poverty level ay hindi na sapat para kumain ng 3 beses isang araw, ay malaki na problema mo. Yan ang sinasabi ko. Pagkatapos, anong ginagawa ng gobyerno? Nangungurakot na pagkaking tao, sinabi na naman. Pagkatapos, para magkaroon ng karagdagang kita ang gobyerno, mag-o-online gambling. Kasi kailangan daw nila yung buwis nung online gambling. Sus, Mariosep! Diba ang sinasabi ko, kung kayo ay itigilan nyo na yung pangungurakot ninyo, hindi nyo na kailangan yung buwis ng online gambling. 50 billion lang daw. Hindi ko dinadaw yung 50 billion. Malaki yun. Pero ano yung 50 billion na yun sa daan-daang bilyong nakukurakot sa flood control projects? Nakatapos, malasado pa yung response ng Pangulo. Nagpapapogi, di ba? Nag-speech siya. Di ba? Sabi niya, mahiya naman kayo. Di ba? Sabi niya, gaganon-ganon siya. Ganon. Di ba? Gaganon-ganon. Di ba? Bago, mag-iimbestiga daw siya. Nahihiya naman siyang pangalanan. Yun lang. Di ba sasabihin, hindi, nag-iimbestiga kami. Ito yung mga kumpanya. Kumpanya lang. Ito yung mga kumpanya. Di ba? Sinabi natin yung 15 kumpanyang pinakamaraming flood control projects. Pero ba't ayaw niyang manggaling sa bibig niya? Kung sino-sino yon. Sasabihin pa niya, di ba, dun sa press release, sa press con niya. Wala bang investigative journalist dito? Oo nga. Trabaho ba? Trabaho talaga ng journalist yan. Pero trabaho lalo ng executive yan na magpatupad ng batas. Executive ka. Chief executive ka. Correct. Nasa iyo ang DOJ, may NBI ka, may PNP ka. Ang dami mong investigative agencies na kontrolado mo through either the DOJ or the DILG. Pwede ka pang magtala o mag-create, maglikha ng isang fact-finding board. Nagvo-volunteer si Mayor Magalong na maging pinuno nitong fact-finding board. Ba't ayaw mong i-appoint? Natatakot ka na kung anong pangalan ang lumabas dyan. Bago ipauubaya ninyo
sa House yung pag-imbestiga, sila nga ang pinagbibintangan Parang sinabi mo, pag merong may isang grupo, Imbestigahan nyo sarili nyo. sindikato, meron daw sindikato rito. Sila yung mga miyembro ng sindikato. Bahala na kayo. Kayo nga mag-imbestiga. Ay, May problema tayo dyan. Oo. hindi masusolusyonan yan kapag Hindi kayo masusolusyonan rin. yan. Opo. Malakas ang tama nung mga nag-a-advise kay Presidente niyan. May tama ka. May tama. Oo. Tama rin. Ano bang nahit-hit o nasinghot ng mga nag-a-advise kay Pangulo niyan? Kung ikaw ay tunay na leader, pangalanan mo, di ba? Correct. Di ba noon? Para matapos na. May mga hindi nagbabayad gusto na rin niyang hiyain. Hiyain mo ng lubos-lubusan. Ha? Di ba si Pangulong Duterte noon, yang si Lucio Tan, hindi nagbabayad. Pag hindi ka nagbayad, hindi na makakalipad yung eroplano mo, di ba bayad agad? Bayad. Nasa iyo lahat ng instrumento, lahat ng kasangkapan para malaman. Utusan mo yung NBI. Kaysa inuutusan mo yung NBI na iharas ang mga kalaban mo sa politika. Utusan mo si Torre. Di ba magaling si Torre? Paghukayin mo. Not literally, not figuratively. Tingnan natin ang galing ni Torre. Kung malaman niya kung sino yung mga nangungurakot. Ngayon, nagbo-volunteer, matinong tao, si Mayor Magalong. Ito yung dapat siya ang Chief PNP. Kung pinagbigyan lamang niya yung kahilingan ni Rojas, ni Mar Rojas, na wag nang ituro ang Presidente Aquino. Sabi niya, hindi pwede. You have to choose between career and conscience. When you retire, your career is over, but your conscience stays with you for the rest of your life. Pinili niya ang katotohanan. Tinuro niya si Aquino. Hindi siya naging Chief PNP. Ayun. Yun, nagbo-volunteer. Sinabi niya no Sabado, I'm volunteering na ako mag-imbestiga. Bakit deadma kayo? Ayaw nyo. Gusto nyo yung mga congressman na mag-imbestiga mismo? Gusto mo si Terry Didon Magulo na na. mag-imbestiga? Pata ng speaker? Magulo na tayo. Anong pagtutunguhan yan? Dapat independent commission yan at tama na yung sinasabi. Mr. President, kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan, i-appoint mo. I dare you. You appoint Mayor Magalong as head of the Board of Inquiry. Yan, lalabas po lahat ng katotohanan, Mr. President.